Okay guys, bigyan ako ng San Miguel. May kasama akong cute. O, di ba? Yun yan. Magbawal-wal lang kami sa nali sa NLEX. At guys, ito na nga kami. Larga na kami. Pero kailangan namin dumaan dito sa shop kila Lakay. At kailangan higpitan yung side mirror ni Jet. Maluwag. Yung nasa kanan. So, mahirap bumiyahin ng may problema yung side mirror. Alis na kami guys, kaya lang bit lang side mirror. Dito sila kayo. At yung Becky, ito. Ayan. So guys, tuloy-tuloy na to. Tapos na, maigpit na yung side mirror ni Jet Ski. Ayan. Alang Mindanao Avenue kami. Kala ko may pag eh. Patay muna ako ng akin na. Palalabas lang namin ng Mindanao toll gate. Patagal. Ayun. Makataon na naman si Jet. Nako, muntik nang lumihis. Kala ko sasamparong sa papuntan New Clark City. Ay nako, hindi niya pala alam nakakanan doon. Ito na. Sabay na kami, binabaybay namin ng NLEX guys. Medyo hindi naman siya ganun ka-traffic. Loob-loob naman. Sabi nga makakatakbo ka ng mabilis-bilis dahil may mga masisingitan ka. Unlike ng mga previous na nagdaan ako dito, ayun yung Becky oh. Ayun oh, humahataw. Gusto ata makipaglaro. Pilipina rin na kami guys. Okay. Yan, nawawala na si Jet. Alam mo na, sabik na sabik sa NLEX, naglalaro. Ay nako, eto na ang Becky, nakita ko din. Nag-minor din. Saan na kaya yung Becky Jet na yan? Ayun, sa kabila ang Becky, ang lola mo. At nice. Ito talaga may RFID. So, ito na naman kami guys, antayin ko si Becky dahil sakas nagbabayad. At andito na nga pala kami guys sa bungad ng bypass, Balagtas bypass, flyover to eh. Hindi ako nagkamali dyan yung sa may part ng Bulihan. Eto, at binibilisan na namin guys at sobrang init na talaga. Siguro mga pasado alas 12 na to, o to 12. Mabilis naman ang naging biyahe namin. Ayun yung Becky sa likod oh. Mabilis naman yung naging biyahe namin kasi medyo maluwag ng NLEX. Tapos kaya lang talagang kailangang ihataw. Ang init sa kali. Alam mo, pakiramdam ko dehydrated na ako. At nga pala guys, araw ng kagitingan ngayon. Actually naka-schedule talaga akong uuwi ng San Miguel, Bulacan today. Kaya lang pagkagising ko nga kaninang umaga, ito si Jet nag-message sa GC ng FC Quezon City, nag-aaya ng rides. So tinawagan ko siya, sabi ko saan ba punta mo? Sabi niya ikaw bahala ka. Sabi ko uwi akong San Miguel, Bulacan. Sabi niya sige, sama ako. So yun, paminsan mas maganda pa rin yung biglaan guys kaysa naman yung pinaplano. Naku, karamihan dyan hindi natutuloy. Ito na kami, malapit na kami sa dulo ng bypass. Okay, kita niyo yung init ng araw, putol-putol. Dulo na kami guys, dito yung may gasolinahan. Dito ako madalas suminto pag nagra-rides ako pa uwi ng San Miguel, Bulacan. Or kung saan man pupunta sa norte, dito ako uminto nagagas. Tapos inumin ng tubig, pang refresh lang. Dito rin kami sa may select. Yan, okay. Uy, ano pala dito? Parang ano si Motodeck dito? One garage. Hindi ko napansin to So ayun, pahinga sandali, inom lang ka ng tubig. Hindi, wala akong lalagyan eh. Tingnan tayo makakain dito. Siguro kahit musumay na lang tayo. Dito tayo sa One Garage. Pwesto ng trupa. Yung si Becky. Bibili daw ng jersey. Dito pa naisipan.
store ni ano, One Garage, San Rafael. Ito ba? One Garage, yes. Oo, balikan lang kami. Yung manager ko. Kung gusto mong mauna, pwede ka namang sumibat. Basta sa arko tayo magkita. Ito na guys, sibat na kami. Dire-diretso na kami ng San Miguel, Bulacan. Kailangan na namin makarating doon kasi talaga grabe ang init. Kita nyo yung araw, tirik. Buti na nga lang hindi masyadong maraming sasakyan. Sana ganun at hindi traffic. Pero hindi talaga may iwasan, may mga truck pa din. So ito, doble ingat lang. Binabagtas na namin itong kahabaan ng San Rafael ata ito. San Ildefonso na kami guys. Maluwag naman ang daan so far. So yun, si Jet nauuna na. Nagmamadali, atat yan eh. Ayan. Tapos nagpas na kami ng ano, San Ildefonso, San Miguel na ata ito. Papasok na ng San Miguel. Tama, papasok na ng San Miguel. Ito na yung arko. Diba? Yung arko ng San Miguel. Diyan kami lagi nagpapapicture. So ito, kahabaan ng San Miguel Highway. Papunta sa malapit sa may bayan. Ayan. At kinet ko na nga pala guys, nandito na kami nakapasok sa pakanan ng Pinambaran. So malapit-lapit na kami. Medyo hindi kami makatakbo na matulin dito guys dahil medyo malubak. So kailangan mong umiwas minsan sa lubak, kaya paminsan ka counterflow ka. Ayan, diba? Mainit dito, parang walang hangin masyado. Ako lang ata mahangin dito. Yun, dire-diretso na. At dito na ulit kami sa maliit na daanan na to. Yung tabing side niya, andyan yung ano eh, sa kanang side nandyan yung bahay nung namatay. Diyan, mamaya na kami sisilip siguro sa kamag-anak namin. Overtake ang ulat to guys. At ang init. Grabe ang init. Pasan na namin yung sasakyan na kayo to. Pasok na kami ng hanging bridge. Yes. Sa wakas makikita rin ang actual ni ni Baking Jet. Ayan. Lagi niyang tinatanong sa akin yan, saan daw tong hanging bridge na to eh. Bahay ng kamag-anak ko yun, sa kaliwa kay Kuya Bobong, dito sa may kanan kay Tata Uding. Alright, ito na ang hanging bridge. Lako po, naglalago ko ng kahoy. Ayan na, ayan na, ayan na. Lako po, ayan na. Muntik pa akong naalanganin. Katakot. Medyo mabigat-bigat tong CB. Hindi ka pwedeng humiga dyan, boy. Oops, okay, malapit na kami sa bahay ng pinsan ko. Punta muna ulit kami kay Kuya Boyet. At sabay na kami pupunta mamaya doon sa Patay. Dito na kami, dito na ulit. Ayun, nandito na kami. Nice. Kaso pagdating namin dito, wala daw si Kuya Boyet. Nandun daw sa kabila, doon sa may swimming pool, nandun. Ayun na nga guys, malis na rin kami kaagad. Doon kami pinapapunta at doon lang daw kami kumain. Alright, ito yung maliit na daan. Maliit na tulay. Yung marami daw tiyanak. Okay, I'm here again. Ano pangalan na itong hacienda na to? Siya yung nasa dulo na ito. Tawag nila Promise Land. Hindi ko alam kung bakit. Yan yung mga pamangkin ko. Ito ba doon? Dito na nga lang kami paparada sa may ilalim ng punong mangga. Mukhang mas malamig dito eh. Kinain ng manggo. Swimming kami boy. Short na yan, no? Swimming kami. Ng tiyan. Ano, ha? Mag-uong lang. Hindi ka mo, hindi mo. Teka lang, saan mo talaga yung cellphone? Malalim to? 6 feet lang pala. Uy! Hindi! Becky!
gabi guys. Ayun, at maraming salamat sa mga kamag-anak namin sa mainit na pagtanggap. Hanggang sa muli. Becky, diretso lang yan. Kinat ko na lang guys. Nandito na kami sa highway ng Kamyas. Medyo traffic talaga. Grabe, ang lalaki ng sasakyan. Pero siguro dito lang naman sa parting San Miguel. Ito, sumisingit na lang kami sa mga gilid-gilid. Puti nga tong kalye na to nilaparan eh. Hindi kagaya dati, sa Lubungan lang. So, eto ako. Naalala ko yung last na uwi ko. Dito ako nawalan ng wallet. Ayan, ayan si Chowking. Mukha akong pulubi dyan. Ay, nako. Lalaki ng mga truck. Ayun, buti na lang. Malog-log na dito. Kinakatakot ko lang. Medyo madilim to si Jet. Eh, nagmamadali. No? Paminsan nalalagpasan ko. Minsan humahataw, nilalagpasan ako. Baka mamaya tong mukong na to lumagpas doon sa ano. Lumagpas doon sa kalye yung kakaliwaan namin. Pa-bypass. Hindi ko na makita si Becky. Nasaan ka na, Jet? Alright, nasaan? Counterflow tayo. Ay, sa kabilang side. Ay, hindi siya yun. Counterflow tayo. Ang haba ng traffic dito sa San Ildefonso. Yan, ang haba ng traffic. Sumingit. Sunod tayo. Okay guys, so yun. Maghapon kami doon. Kainan lang. Kwentuhan. Tapos katay ng ano, native na manok. Ayan, nawawala na si Jet. Nawawala na ang Becky mo. So na, ito na. Okay, ituloy ang paglalakbay guys. Sana maingatan kami ng Panginoon sa pag-uwi namin at makauwi kaming safe sa aming mga pamilya. So yun, tuloy ang kwento. Kinausap ko lang isang pamangkin ko tungkol dun sa meron kaming deal. Tapos pangalawa nga, dumalaw lang din ako dun sa ano, asawa ng tsuhin namin. Bali, pinsan ng tatay ko, ng nanay ko. 92 years old, pinapahinga na. So, ayun. Eto, pauwi na kami. Kulit na Jet eh. Hataw ng hataw eh. Buti ng lakas ng ilaw niya yun. Yung sa akin niya, naka-high beam puti. Yan. High beam po white. Pag nilow beam ko yung dilaw. Yan. Low beam siya. Yan. Nag-low beam ako dilaw. Ito ng Becky. So, naging jersey niya. Yung binila niyang jersey. Parehas kami ng jersey. Magkakulay kami. Tag team. Diba? Ataw jet ski. Sige, bulusok pa. Huwag mo lang malalagpasan yung pakaliwa. Ayan na nga. Ayun, magpas ang mukong. Oo, sinasabi ko. Hindi napansin yung kakaliwaan. Ito, hinto ako dito. Antayin ko ito. Hindi na kami. Nangandaan. Yan, okay na. Pauwi na kami. Lumagpas yung kasama ko, kala niya aeroplano yung dala niya. Ito na guys, bypass na kami. Ayan, umahataw na naman yung kasama ko. Kala niya siguro talaga aeroplano yung dala niya. Actually, malakas talaga yung motor niya. Sports bike yan sa 650cc. No? Hindi hamak na iwan talaga si CB sa motor niya kasi yun sa setup ng gearings niya at saka yung Newton meter. Mas malakas ang makina niya bukod sa mataas yung displacement is tawag dito pang racing talaga yung motor niya, sports bike. Diba? Kunyari pa nagmamabagal eh oh. Traffic lang kasi wala masingitan. Pag nakakita ng butas yan, sisingit yan. Kilala ko tong bata na to eh. Kaya iniisip nito kung paano sisingit. Ayan. May part kasi na sa Lubungan eh. Dito sa bypass may kinukonstruct na ilang part, so kailangan namin sumalubong sa kabilang side. Kung nakakita ng butas to, sisipat to. Daming truck, nakakatakot dito. Kaya pag dumadaan talaga dito, dapat unang-una sa lahat, buti nga ngayon may mga poste na yun ng ilaw. Dapat talaga pag dumadaan kayo dito sa gabi, malakas ang inyong headlight or meron kayong auxiliary light na backup. Lang, dire-diretso lang, hindi makasingit.
nakasingit ang Becky. Gugutom ako. O gusto kong uminom ng something. Siguro hinto kami dito sa may saan kami may daanan dito ng fast food para makakain sandali at makapagpahinga, makachilax-chilax. Wala na. Nasa na si Jet? Wala na. Ayun. Ay, siya nga. Okay, sinesenyasan ko siya. Tapi ko dito kami huminto. Ano to? Jollibee. Yan. Bibili lang kami ng konting makakain. Either burger, saka drinks. Okay, dito muna guys. Pahinga muna tayo. Kaya ngayon po. Ako na. Ayaw niya. Ako na. Hindi ikaw na. Paano mga ka-brother? Mag-iwalay na kami ni Jetlings. Siya, Santa Maria exit na. Ako Mindanao. Thank you, brother. At ito na nga guys, tuloy-tuloy na, uwi na kami. Nandito pa rin kami sa loob ng bypass. So ito, naka-exit na kami ng NLEX. Hindi ko na makita si Jet kung nasaan. So far, maluwag ang NLEX. Panay malalaking truck na makikita mo karamihan ngayon dito. Kaya lang, hindi ko na makita ang Becky kahit sa side mirror. So na kaya ngayon yun, malamang nauna na yun kasi siya pa yung magbabantay ng tindahan nila, kanilang negosyo. Siya ang in charge sa madaling araw. So, at yun, malapit na rin naman ako sa Mindanao exit guys. Medyo iksiyan ko na lang itong video, pakita ko sa inyo kung nasaan ako. Home na. Home na ako. Wala ko dyan. Hey Jet, ito natin. Kasi hindi na ko balikan. Bali 800.